Magandang umaga sa inyong lahat, mga minamahal kong kapatid sa pananampalataya. Lubos akong nagpapasalamat sa Panginoong Diyos na muli tayong pinagkaloob ng pagkakataong magtipon-tipon sa ganitong napakagandang umaga, isang umaga na puno ng pag-asa, puno ng mga oportunidad at puno ng mga pagpapalang naghihintay sa atin. Salamat sa Diyos na binuksan niya ang ating mga mata ngayong umaga, na pinatibok niya ang ating mga puso at binigyan tayo ng hininga ng buhay upang makapagpatuloy sa ating paglalakbay sa mundong ito. Hindi ito simpleng araw lamang, mga kapatid, kundi isa itong sagradong regalo mula sa ating mapagmahal na Ama sa Langit. Isang regalo na dapat nating tanggapin ng may taos-pusong pasasalamat at kagalakan sa ating mga puso. Sa araw na ito, nais kong ipaalala sa inyong lahat ang kahalagahan ng pagiging handa, ang kahalagahan ng pagsisimula ng ating araw sa tamang paraan, at ang kahalagahan ng pagtalikod sa ating sariling kakayahan at ang pagtitiwala sa walang hanggang kapangyarihan ng ating Diyos. Kaya naman, bago pa man tayo magsimula ng ating mga gawain, bago pa man tayo pumunta sa ating mga trabaho, bago pa man tayo humarap sa mga hamon ng buhay, mahalaga na una nating ialay ang ating buong araw, ang ating buong pagkatao at ang ating buong buhay sa Panginoong Hesukristo. Sapagkat sinasabi sa atin ng kasulatan sa Kawikaan 3:5, tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo at huwag kang manalig sa iyong sariling unawa. Sa lahat ng iyong mga lakad ay kilalanin mo siya at kanyang itutuwid ang iyong mga landas. Mga kapatid, ito ang sikreto ng tagumpay, ito ang susi ng pagpapala, at ito ang daan tungo sa isang buhay na lubos na pinagpapala ng Diyos. Ang temang ating tatalakayin ngayong umaga ay tungkol sa kapangyarihan ng pagtalikod sa sarili at ang pagtalaga ng ating buong araw sa Diyos. Hindi ito simpleng konsepto lamang, mga kapatid, kundi isa itong mahalagang prinsipyo na magbabago ng ating buhay mula sa ugat hanggang sa mga sangay nito. Marami sa atin ang nagsisimula ng araw ng walang direksyon, walang layunin at walang pagkilala sa Diyos. Pumupunta tayo sa ating mga trabaho, ginagawa natin ang ating mga gawain, nakikipag-ugnayan tayo sa mga tao, ngunit hindi natin naiisip na isama ang Diyos sa lahat ng ating ginagawa. Ngunit ngayong umaga, nais kong ipaalala sa inyo na ang bawat araw na hindi nagsisimula sa panalangin, ang bawat araw na hindi nagsisimula sa pagkilala sa Diyos, ay isang araw na puno ng mga pagkakataon na maligaw, mapunta sa maling direksyon, at makaranas ng mga pagkabigo na sana ay maiiwasan lamang kung tayo ay nagsimula ng tama. Kaya naman, mga kapatid, habang tayo ay magkakasama ngayong umaga, nais kong anyayahan kayong lahat na buksan ang inyong mga puso, ibuka ang inyong mga isipan, at hayaang pumasok ang mensahe ng Diyos sa pinakamalalim na bahagi ng inyong pagkatao. Huwag kayong makinig lamang ng mga salita, kundi hayaan ninyong ang banal na Espiritu ay gumawa sa inyong mga buhay. Komento sa ibaba kung kayo ay handang ialay ang inyong buong araw sa Diyos. I-type ninyo ang Amen kung kayo ay sumasang-ayon. At ibahagi ninyo ang bidyong ito sa inyong mga kaibigan at pamilya upang sila rin ay mapagpala ng mensaheng ito. Hindi tayo nag-iisa sa paglalakbay na ito, mga kapatid, at sama-sama tayong lalago sa pananampalataya at sa pagkilala sa ating Panginoon. Ngayon, handa na ba kayong pumasok sa presensya ng Diyos? Handa na ba kayong magsimula ng isang panalangin na magbabago ng inyong buong araw, ng inyong buong linggo, at ng inyong buong buhay? Kung gayon, sumama kayo sa akin habang tayo ay yumuyuko sa harapan ng trono ng biyaya. Habang tayo ay lumalakad papunta sa banal na presensya ng ating Ama, at habang tayo ay nagsisimula ng panalangin ito na may buong pagtitiwala na tayo ay maririnig, tayo ay tutugnan,
at tayo ay pagpapalain ng walang kapantay na Diyos na ating sinasamba. Ama naming mahal sa langit, Panginoong Diyos, na siyang pinagmumulan ng lahat ng buhay, lahat ng pagpapala, at lahat ng kabutihan, lumapit kami sa iyo ngayong umaga nang may pagpapakumbaba, may paggalang at may taos-pusong pasasalamat. Ikaw ay karapat-dapat sa lahat ng pagpuri, sa lahat ng papuri at sa lahat ng pagsamba, sapagkat ikaw ay banal, ikaw ay makapangyarihan at ikaw ay puno ng awa at habag. Salamat, Panginoon, sa pagkakataong muli kaming binuhay ngayong umaga. Salamat sa bawat tibok ng aming mga puso, sa bawat hininga na aming hinihingalo, at sa bawat sandali na binibigyan mo kami ng pagkakataon na mamuhay sa mundong ito. Hindi namin deserve ang lahat ng ito, Panginoon, ngunit sa iyong walang hanggang pag-ibig at awa, patuloy mo kaming pinagpapala, patuloy mo kaming inaaruga, at patuloy mo kaming ginagabayan. Salamat, Ama, sa tulog na aming naranasan kagabi. Salamat sa kama na aming hinigaan, sa bubong na sumisilong sa amin, at sa pamilyang kasama namin sa bahay. Maraming tao, Panginoon, ang walang lugar na matuluyan. Maraming tao ang walang kama na mahihigaan, at maraming tao ang nag-iisa sa mundong ito. Ngunit kami, Panginoon, ay pinagpala mo ng mga bagay na ito, at dahil dito, kami ay lubos na nagpapasalamat. Salamat rin, Ama, sa pagkain na nasa aming mga hapag, sa tubig na aming naiiinom, at sa lakas na aming nararanasan upang makapagsimula ng bagong araw. Lahat ng ito ay mula sa iyo, Panginoon, at kami ay hindi mapapagod sa pagpapasalamat sa iyo. Ama, ngayong umaga, kami ay dumating sa iyong presensya, hindi dahil sa aming kabanalan, hindi dahil sa aming kabutihan, at hindi dahil sa aming mga nagawa, kundi dahil sa dugo ni Hesukristo na nagligtas sa amin at nagbukas ng daan para sa amin upang maging mga anak mo. Kinikilala namin, Panginoon, na kami ay mga makasalanan, na kami ay may mga kakulangan, at na kami ay nangangailangan ng iyong biyaya araw-araw. Kaya naman kami ay lumalapit sa iyo ngayong umaga ng may pagpapakumbaba, humihiling ng iyong awa, ng iyong tulong, at ng iyong paggabay sa lahat ng aming mga gawain sa araw na ito. Panginoon, ang tema ng aming panalangin ngayong umaga ay tungkol sa pagtalaga ng aming buong araw sa iyo. Nais naming ituro sa buong mundo na ang tamang paraan ng pagsisimula ng araw ay hindi sa pamamagitan ng aming sariling lakas, hindi sa pamamagitan ng aming sariling talino, at hindi sa pamamagitan ng aming sariling plano, kundi sa pamamagitan ng pagtitiwala sa iyo, pagsunod sa iyo, at pagtalaga ng lahat ng aming mga ginagawa sa iyong mga kamay. Tulad ng sinabi sa amin sa Kawikaan 3:5-6, tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo at huwag kang manalig sa iyong sariling unawa. Sa lahat ng iyong mga lakad ay kilalanin mo siya at kanyang itutuwid ang iyong mga landas. Panginoon, marami sa amin ay dumaan na sa mga pagkakataong nagtiwala kami sa aming sariling kakayahan at ang resulta ay kabiguan, pagkabigo at sakit. Marami sa amin ay nakaranas ng pagkakamali dahil sa hindi namin pagkilala sa iyo sa aming mga plano at desisyon. Marami sa amin ay nagdusa dahil sa aming pagmamatigas, sa aming kayabangan at sa aming pag-iisip na kaya namin ang lahat mag-isa. Ngunit ngayong umaga, Ama, kami ay nananawagan sa iyo ng kapatawaran. Pinapatawad mo kami sa aming mga kasalanan, sa aming mga pagkukulang, at sa aming mga pagkakamali. Kami ay nagsisisi, Panginoon, at kami ay nangungako na mula ngayon magsisimula kami ng aming araw sa pamamagitan ng pagtalikod sa sarili at ang pagtitiwala sa iyo. Panginoon, habang kami ay narito sa iyong presensya ngayong umaga, nais naming hilingin sa iyo na gawin mo kaming mga instrumento ng iyong kapayapaan sa mundong ito. Nais naming maging mga ilaw sa kadiliman, mga asin sa mundo at mga saksi ng iyong kadakilaan.
Ngunit alam naming hindi namin ito magagawa sa sarili naming lakas. Kailangan namin ng iyong kapangyarihan, ng iyong biyaya at ng iyong presensya sa aming buhay. Kaya naman, kami ay nananawagan sa iyo ngayong umaga na punan mo kami ng banal na espiritu. Gabayan mo kami sa lahat ng aming mga desisyon at gawing mabisa ang aming buhay para sa iyong kaharian. Ama, alam naming ang araw na ito ay puno ng mga hamon, mga pagsubok at mga oportunidad. Hindi namin alam kung ano ang naghihintay sa amin sa mga oras na darating, ngunit alam namin na ikaw ay kasama namin, na ikaw ay nag-iingat sa amin, at na ikaw ay may magandang plano para sa aming buhay. Tulad ng sinabi sa amin sa Jeremias 29:11, sapagkat talastas ko ang mga pag-iisip na iniisip ko tungkol sa inyo, sabi ng Panginoon, mga pag-iisip ng kapayapaan at hindi ng kasamaan, upang bigyan kayo ng kinabukasan at ng pag-asa. Panginoon, kami ay nananalig sa pangakong ito. Kami ay naniniwala na ang iyong mga plano para sa amin ay mas mabuti kaysa sa aming mga plano para sa aming sarili. Kaya naman, Panginoon, sa araw na ito, kami ay humihingi sa iyo na gabayan mo kami sa bawat hakbang na aming gagawin. Kapag kami ay naglakad, lakaran mo kami. Kapag kami ay nagsasalita, salitain mo kami. Kapag kami ay kumikilos, galawin mo kami. Nais naming maging instrumento ng iyong mga kamay, instrumento ng iyong pag-ibig, at instrumento ng iyong awa sa lahat ng taong aming makakasalamuha ngayong araw. Tulungan mo kami, Panginoon, na maging mabait sa mga taong suplado, maging mapagpasensya sa mga taong nakakairita, at maging mapagmahal sa mga taong hindi nagmamahal. Sapagkat ito ang utos mo sa amin, at ito ang paraan upang ipakita sa mundo na kami ay iyong mga alagad. Panginoon, kami ay humihingi rin sa iyo ng lakas ngayong araw. Lakas na lampasan ang mga pagsubok, lakas na harapin ang mga takot, at lakas na magpatuloy kahit na mahirap. Minsan, Ama, kami ay napapagod, nawawala ng pag-asa at gustong sumuko. Ngunit sa mga sandaling iyon, paalalahanan mo kami na ang iyong biyaya ay sapat, na ang iyong kapangyarihan ay nagiging sakdal sa kahinaan, at na ikaw ay laging nariyan upang kami ay tustusan. Tulad ng sinabi sa amin sa Isaiah 40:31, ngunit silang nangaghihintay sa Panginoon ay mangagbabagong lakas, mangagpapakaunat ng mga pakpak na gaya ng mga agila. Sila'y magsisitakbo at hindi mga papagod, sila'y magsisilakad at hindi mga hihirapan. Ama, sa araw na ito kami ay nais ding humiling ng karunungan. Karunungan na gumawa ng tamang mga desisyon, karunungan na pumili ng mga bagay na makakatulong sa amin, at karunungan na iwasan ang mga bagay na makakasama sa amin. Maraming pagpipilian ang naghihintay sa amin ngayong araw, Panginoon, at kami ay nangangailangan ng iyong patnubay upang hindi kami maligaw. Tulad ng sinabi sa amin sa Santiago 1:5, kung ang sino man sa inyo ay kulang ng karunungan, ay humingi siya sa Diyos na nagbibigay sa lahat ng mga tao ng sagana at hindi dumudurog, at ibibigay sa Kaniya. Panginoon, kami ay humihingi ngayong umaga ng karunungang mula sa iyo, karunungang hindi mula sa mundo, kundi karunungang mula sa langit. At ngayon, Panginoon, nais naming ialay sa iyo ang aming mga pamilya, ang aming mga asawa, ang aming mga anak, ang aming mga magulang, at ang aming mga kapatid. Panginoon, protektahan mo sila ngayong araw mula sa lahat ng kasamaan, mula sa lahat ng panganib, at mula sa lahat ng kapahamakan. Ilagay mo ang iyong mga anghel sa kanilang paligid, gabayan mo ang kanilang mga hakbang, at bantayan mo ang kanilang mga puso. Naway hindi sila maligaw, hindi sila mahulog sa tukso, at hindi sila madaig ng kasamaan. Panginoon, naway ang aming mga tahanan ay maging mga santuwaryo ng iyong presensya, mga lugar ng kapayapaan at mga espasyo ng pag-ibig at pagkakaisa. Ama,
kami ay dumadalangin din para sa mga pamilyang wasak ngayong umaga, mga pamilyang may hidwaan, may alitan at may sakit. Panginoon, pagalingin mo ang kanilang mga relasyon. Ibalik mo ang pagmamahalan sa kanilang mga puso at gawing muli silang buo. Ikaw ay Diyos ng pagkakasundo, Diyos ng kapayapaan at Diyos ng pag-aayos. Kaya naman kami ay nagtitiwala na ang iyong kapangyarihan ay sapat upang ayusin ang lahat ng bagay na sira, ibalik ang lahat ng bagay na nawala at pagalingin ang lahat ng bagay na nasugatan. Panginoon, para sa mga pamilyang may mga miyembro na may karamdaman, may sakit at may hinaharap na mga problema sa kalusugan, kami ay dumadalangin ng pagpapagaling. Ikaw ay Jehovah Rapha, ang Diyos na nagpapagaling. Kaya naman kami ay nananalig na ang iyong kapangyarihan ay higit pa sa lahat ng sakit, sa lahat ng karamdaman at sa lahat ng kahinaan. Hipuin mo, Panginoon, ang mga taong may cancer, may diabetes, may hypertension at may iba pang mga sakit. Gawing buo ang kanilang mga katawan, ibalik ang kanilang lakas at bigyan sila ng mahabang buhay upang maglingkod sa iyo at makapiling ang kanilang mga mahal sa buhay. Panginoon, para naman sa mga taong may sakit sa isipan, sa emosyon at sa espiritu, kami ay dumadalangin ng kalinga at pag-alalay. Maraming tao, Ama, ang may depression, anxiety at iba pang mga problema sa mental health. Kami ay dumadalangin na pagalingin mo sila, aliwin mo sila at bigyan ng kapayapaan ng kanilang mga isipan. Naway hindi sila makaramdam ng takot, ng lungkot at ng kawalan ng pag-asa. Naway sa halip, maramdaman nila ang iyong presensya, ang iyong pag-ibig at ang iyong pangako na hindi ka kailanman magpapabaya sa kanila. Ama, kami ay dumadalangin din para sa mga taong nakakulong sa bisyo, sa addiction at sa mga masamang gawi. Panginoon, palayain mo sila mula sa mga kadena ng kasalanan, mula sa mga tanikala ng kasamaan, at mula sa mga bagay na sumisira sa kanilang buhay. Ikaw ay Diyos ng kalayaan, Diyos ng pagbabago, at Diyos ng bagong simula. Kaya naman, kami ay nananalig na ang iyong kapangyarihan ay sapat upang palayain ang sinumang tao mula sa anumang pagkakaalipin. Tulad ng sinabi sa amin sa Juan 8:36, kaya kung kayo'y palayain ng anak, ay tunay ngang malaya kayo. Panginoon, para sa mga taong nahaharap sa mga problema sa pananalapi, sa trabaho at sa kabuhayan, kami ay dumadalangin ng iyong pag-aalaga at pagtulong. Maraming tao, Ama, ang walang trabaho ngayon, walang sapat na kita at nahihirapang makaraos araw-araw. Kami ay dumadalangin na buksan mo ang mga pintuan ng oportunidad para sa kanila. Ibigay mo sa kanila ang mga trabahong angkop sa kanilang mga kakayahan at pagpalain mo sila ng sapat na kita upang matustusan ang kanilang mga pangangailangan at ang pangangailangan ng kanilang mga pamilya. Panginoon, naway ang mga taong may negosyo ay pagpalain mo ng kaunlaran ng mga kliyente at ng mga proyektong magdadala ng tubo at tagumpay. Naway ang mga taong may trabaho ay pagpalain mo ng promotion, ng pagtaas ng sahod at ng magandang relasyon sa kanilang mga katrabaho at mga boss. At naway ang mga taong walang trabaho ay mabigyan ng trabahong magdudulot sa kanila ng dignidad, kasiyahan at sapat na kita. Sapagkat ikaw ay Diyos ng sagana, Diyos ng kasaganaan at Diyos na tumutupad ng mga pangangailangan ng kanyang mga anak. Ama, kami ay dumadalangin din para sa aming bansa, para sa Pilipinas. Panginoon, ang aming bansa ay nahaharap sa maraming problema, mga issue at mga hamon. May kahirapan, may katiwalian, may karahasan at may iba pang mga kasamaan. Ngunit kami ay naniniwala, Panginoon, na ikaw ay may kapangyarihan na baguhin ang aming bansa, na ituwid ang aming mga pinuno at na magdala ng hustisya, kapayapaan at kaunlaran sa aming lupain. Kami ay dumadalangin para sa aming presidente, para sa aming mga senador, para sa aming mga kongresista, at para sa lahat ng mga nasa posisyon ng autoridad.
Naway bigyan mo sila ng karunungan na mga siwa ng tama, ng integridad na gawin ang tama kahit mahirap, at ng pag-ibig sa bayan na maglingkod ng walang pakinabang sa sarili. Panginoon, para sa aming mga sundalo, pulis at iba pang mga taong naglilingkod upang protektahan ang aming bansa, kami ay dumadalangin ng iyong proteksyon. Naway sila ay ligtas sa kanilang mga misyon, palaging protektado mula sa kapahamakan at makauwi ng buo sa kanilang mga pamilya. Bigyan mo sila ng lakas, tapang at dedikasyon na ipagpatuloy ang kanilang serbisyo kahit na may panganib. Ama, kami ay dumadalangin din para sa aming mga kaparian, mga pastor at mga lider ng iglesia. Panginoon, sila ay nasa frontline ng espiritual na labanan at kailangan nila ng iyong lakas, proteksyon at karunungan. Naway hindi sila maligaw sa doktrina, hindi sila mahulog sa tukso at hindi sila mawalan ng sigla sa paglilingkod sa iyo. Naway sila ay patuloy na maging mga tapat na lingkod, mga epektibong manghaharana ng iyong salita at mga inspirasyon sa maraming tao. Panginoon, para sa aming iglesia, sa mga mananampalataya sa buong mundo, kami ay dumadalangin ng pagkakaisa, ng paglaki sa pananampalataya at ng epektibong pagsaksi. Naway hindi tayo maghati-hati dahil sa mga maliit na bagay, kundi manatili tayong nagkakaisa sa ilalim ng pagmamahalan kay Kristo. Naway tayo ay lumaki sa kaalaman ng salita ng Diyos, sa pagsunod sa kanyang mga utos, at sa pagiging mga tunay na alagad na sumusunod sa kanyang mga yapak. Panginoon, para sa mga taong hindi pa nakakakilala sa iyo, sa mga taong naliligaw pa, at sa mga taong buhay pa sa kasalanan, kami ay dumadalangin ng kanilang kaligtasan. Naway buksan mo ang kanilang mga puso, paliwanagin mo ang kanilang mga isipan, at hilahin mo sila papunta sa iyo. Naway may mga taong dumating sa kanilang buhay na magsasabi ng ebanghelyo, na magpapakita ng iyong pag-ibig at na magiging instrumento ng kanilang pagbabalik loob sa iyo, sapagkat ikaw ay hindi nais na may mapahamak, kundi nais mong lahat ay maligtas at makarating sa kaalaman ng katotohanan. Panginoon, para sa aming komunidad dito sa channel na ito, sa lahat ng mga nanonood, mga nakikinig at mga sumusubaybay, kami ay dumadalangin ng iyong pagpapala. Naway ang bawat tao na nanonood ngayong video na ito ay makaranas ng iyong presensya, makatanggap ng sagot sa kanilang mga panalangin at makita ang iyong mga himala sa kanilang buhay. Naway ang channel na ito ay patuloy na maging instrumento ng pagpapalaganap ng iyong salita, ng pag-inspire sa maraming tao at ng pagdadala ng kaluwalhatian sa iyong pangalan. At ngayon, Panginoon, nais naming lumipat sa mas praktikal na aspeto ng aming buhay, sa mga bagay na araw-araw naming kinakaharap at kinakaharap. Alam naming ang buhay ay hindi laging tungkol sa espiritual na mga bagay, kundi tungkol din sa mga pangangailangang pisikal, emosyonal at praktikal. Kaya naman, kami ay humihingi sa iyo ngayong umaga ng iyong pag-aalaga sa aspetong ito ng aming buhay. Panginoon, kami ay humihingi sa iyo ng kasaganaan, ng sapat na pagkain sa aming mga hapag, ng damit na aming maisusuot at ng bahay na aming matitirhan. At tulad ng sinabi sa amin sa Mateo 6:31-33, kaya huwag ninyong ipagsikapan na inyong sabihin, ano ang aming kakanin, o ano ang aming iinumin, o ano ang aming isusuot, sapagkat ang lahat ng mga bagay na ito ay hinahanap ng mga hentil, sapagkat talastas ng inyong Ama na sa langit, na kailangan ninyo ang lahat ng mga bagay na ito. Kundi hanapin muna ninyo ang kaharian ng Diyos at ang katuwiran niya, at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang ibibigay sa inyo. Panginoon, kami ay nangungako na hahanapin naming muna ang iyong kaharian, na uunahin naming ang iyong mga bagay, at na magtitiwala kaming ikaw ay mag-aalaga sa aming mga pangangailangan. Ngunit sa parehong oras, Ama,
Kami ay humihingi ng iyong pagpapala sa aming mga gawain, sa aming mga trabaho, at sa aming mga negosyo. Naway magbunga ang aming mga pagsisikap, umunlad ang aming mga proyekto, at dumami ang aming mga mapagkukunan. Panginoon, para sa mga taong may utang, na may obligasyon at na nahihirapang magbayad, kami ay dumadalangin ng solusyon. Naway ikaw ay magbigay ng paraan para sila ay makabayad, makalabas sa utang, at makapagsimula ng bagong buhay na malaya sa financial burden. Para sa mga taong kulang sa pera, para sa matrikula ng kanilang mga anak, para sa gamot ng kanilang mga mahal sa buhay, o para sa iba pang mahahalagang bagay, kami ay dumadalangin na ikaw ay magbigay ng tulong, ng blessing, at ng miracle na kailangan nila. Panginoon, bigyan mo kami ng karunungan sa paggamit ng pera. Turuan mo kaming maging matalino sa aming mga financial decisions, maging masinop sa aming paggastos, at maging mapagkaloob sa mga nangangailangan. Naway hindi kami maging sakim, hindi kami maging matakaw sa pera, at hindi kami magpakaalipin sa material na mga bagay. Sa halip, naway gamitin naming ang pera bilang instrumento upang makapaglingkod sa iyo, makatulong sa iba, at makapag-ambag sa pagpapalaganap ng iyong kaharian. At ngayon, Panginoon, nais naming magsimula ng mga deklarasyon, ng mga propetikong pahayag, at ng mga salitang puno ng pananampalataya tungkol sa araw na ito at sa aming kinabukasan. Naniniwala kami, Panginoon, na ang salita ay may kapangyarihan, na kung ano ang aming sinasabi ay magiging katotohanan, at na ang aming mga deklarasyon ay magdudulot ng pagbabago sa aming buhay. Dinedeklara namin ngayong umaga sa pangalan ni Jesus na ang araw na ito ay isang araw ng pagpapala. Dinedeklara namin na bawat sandali ng araw na ito ay puno ng mga oportunidad, puno ng mga solusyon, at puno ng mga himala. Dinedeklara namin na walang masama ang mangyayari sa amin ngayong araw, walang disgrasya ang darating sa amin, at walang kapahamakan ang aming mararanasan. Sa halip, dinedeklara namin na kami ay ligtas, kami ay protektado, at kami ay pinagpapala ng Diyos. Dinedeklara namin base sa awit 91 na Juelisfen Watreb na sapagkat kaniyang iniuutos sa kaniyang mga anghel tungkol sa iyo, na ingatan ka sa lahat ng iyong mga lakad. Sa kanilang mga kamay ay dadalhin kanila, baka sakaling itama mo ang iyong paa sa bato. Panginoon, dinedeklara namin na ang iyong mga anghel ay nasa aming paligid ngayong araw, na sila ay nag-iingat sa amin at na sila ay tumutulong sa amin sa lahat ng aming mga gawain. Dinedeklara namin base sa Roma 8:28 na at nalalaman natin na ang lahat ng mga bagay ay nagsisipagpisan sa ikabubuti nila na nangagmamahal sa Diyos, sa makatuwid bagay sa mga tinawag ayon sa kaniyang kalooban. Panginoon, dinedeklara namin na kahit may mga bagay na hindi maganda ang mangyayari ngayong araw, alam naming ang lahat ng iyan ay gagamitin mo para sa aming kabutihan, para sa aming paglago, at para sa aming pagpapala. Dinedeklara namin base sa Filipos 4:3 na lahat ng mga bagay ay magagawa ko sa pamamagitan niya na nagpapalakas sa akin. Panginoon, dinedeklara namin na mayroon kaming lakas na lampasan ang lahat ng hamon ngayong araw, lakas na gawin ang lahat ng kailangan naming gawin, at lakas na magpatuloy kahit na mahirap. Hindi kami nag-iisa sapagkat ikaw ay kasama namin, at ang iyong lakas ay aming lakas. Dinedeklara namin base sa Isaiah 54:17 na walang almas na lalang laban sa iyo ay giginhawa, at bawat dila na titindig laban sa iyo sa kahatulan ay iyong parurusahan. Ito ang mana ng mga lingkod ng Panginoon, at ang kanilang katuwiran ay sa akin, sabi ng Panginoon. Panginoon, dinedeklara namin na walang sandata na nabubuo laban sa amin ang magtatagumpay. Walang plano ng kaaway ang mag-prosper, at walang masama ang mananaig sa aming buhay.
Dinedeklara namin base sa 2 Korinto 9:8 na at ang Diyos ay makababagay na pagsapanahin kayo sa lahat ng biyaya upang na laging mayroong buong kasapatan sa lahat ng mga bagay ay magsipanaganang lubha sa bawat mabuting gawa. Panginoon, dinedeklara namin na kami ay pinagpapala ng kasaganaan, ng sapat na mapagkukunan at ng lahat ng kailangan namin upang mabuhay ng maayos at makapaglingkod ng epektibo. Dinedeklara namin base sa Deuteronomio 28:13 na at gagawin ka ng Panginoon na ulo at hindi buntot, at ikaw ay magiging sa itaas lamang at hindi ka magiging sa ibaba. Panginoon, dinedeklara namin na kami ay mga lider at hindi mga tagasunod, na kami ay nasa itaas at hindi sa ibaba, at na kami ay mga nangunguna at hindi mga nahahabol, hindi dahil sa aming galing, kundi dahil sa iyong biyaya. Dinedeklara namin base sa awit 23:1 na ang Panginoon ay aking pastor, ako'y hindi magkukulang. Panginoon, dinedeklara namin na hindi kami magkukulang ng anumang bagay ngayong araw. Hindi kami kawalan ng tulong at hindi kami mawawalan ng pag-asa. Sapagkat ikaw ay aming pastol, ikaw ay nag-aalaga sa amin, at ikaw ay tumutupad ng aming lahat ng pangangailangan. Dinedeklara namin base sa Juan 10:10 na ako'y naparito upang sila'y magkaroon ng buhay at upang sila'y magkaroon nito na sagana. Ana Panginoon, dinedeklara namin na ang aming buhay ay sagana, puno ng kaligayahan, puno ng kapayapaan at puno ng mga pagpapala. Hindi kami nabubuhay ng kulang, kundi nabubuhay kami ng sagana dahil sa iyong pangako. Dinedeklara namin base sa Efeso 3:20 na ngayon sa Kaniya na makagagawa ng lalong lubhang sagana kaysa lahat ng aming hihingin o iisipin ayon sa kapangyarihang gumagawa sa atin. Panginoon, dinedeklara namin na ang iyong mga plano para sa amin ay higit pa sa aming hinihiling, higit pa sa aming iniisip, at higit pa sa aming inaaasahan. Kaya naman, kami ay masaya, kami ay umaasa, at kami ay naghihintay ng mga himala. At ngayon, Panginoon, habang kami ay papalapit na sa dulo ng panalangin ito, nais naming ipahayag ang aming taus-pusong pasasalamat sa lahat ng mga bagay na ginawa muna, sa mga bagay na ginagawa mo ngayon, at sa mga bagay na gagawin mo pa sa hinaharap. Salamat, Panginoon, sa iyong walang sawang pag-ibig, sa iyong walang hanggang awa, at sa iyong walang kapantay na kapangyarihan. Ikaw ay napakabuti sa amin, Panginoon, at kami ay hindi mapapagod sa pagpapasalamat sa iyo. Ama, habang kami ay magsisimula ng aming araw, nais naming italaga ang bawat oras, bawat minuto, at bawat segundo sa iyo. Ang aming trabaho, ang aming pag-aaral, ang aming pakikipag-ugnayan sa mga tao, ang aming paglalakbay, ang aming mga desisyon, at ang lahat ng aming mga gawain, aming inaalay sa iyo. Gawing banal ang lahat ng ito, Panginoon. Gawing instrumento ng iyong kaluwalhatian ang lahat ng aming ginagawa. At naway sa dulo ng araw, kapag kami ay uuwi, masabi naming naging mabuti ang araw dahil kami ay naniwala, sumunod at nagtiwala sa iyo. O Panginoon, hilingin namin na ang presensya mo ay manatili sa amin buong araw. Huwag mo kaming iwanan, huwag mo kaming pabayaan, at huwag mo kaming palayasin sa iyong presensya. Naway bawat hakbang na aming gagawin ay kasama mo, bawat salitang aming sasabihin ay pinagpala mo, at bawat desisyon na aming gagawin ay guided mo. Sapagkat alam namin kapag ikaw ay kasama namin, walang imposible, walang mahirap, at walang hindi kayang lampasan. Ama, kami ay nangangako rin na babalikan ka naming sa dulo ng araw. Babalikan ka namin upang magpasalamat sa lahat ng nangyari, upang magrepaso ng mga bagay na aming natutunan, at upang hilingin muli ang iyong paggabay para sa kinabukasang darating. Sapagkat kami ay taong nangangailangan ng iyo araw-araw, oras-oras at minuto-minuto. Hindi kami makakabuhay ng maayos kung wala ka, Panginoon.
Ikaw ang aming hininga, Ikaw ang aming lakas, at Ikaw ang aming dahilan ng pagbuhay. Panginoon, naway ang araw na ito ay maging simula ng mas malalim na relasyon namin sa iyo. Naway mula ngayon, hindi na kami magsisimula ng araw ng walang panalangin. Hindi na kami magsisimula ng araw ng walang pagkilala sa iyo. At hindi na kami magsisimula ng araw ng walang pagsasawalang bahala sa iyong kapangyarihan. Naway ito ay maging bagong habit, bagong lifestyle, at bagong normal para sa amin. Pagpalain mo, Panginoon, ang bawat taong nakinig sa panalangin ito. Pagpalain mo ang kanilang mga pamilya, ang kanilang mga trabaho, ang kanilang mga negosyo, at ang kanilang mga pangarap. Pagpalain mo sila ng kalusugan, ng kasaganaan, at ng kapayapaan. At higit sa lahat, pagpalain mo sila ng mas malalim na kaalaman sa iyo, ng mas matibay na pananampalataya, at ng mas malakas na relasyon sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, aming nag-iisang tagapagligtas, aming Panginoon at aming Hari, kami ay nanalangin. Amen at Amen. Mga kapatid, habang tayo ay nagtatapos ng panalangin ito, nais kong ipaalala sa inyong lahat na hindi tayo nag-iisa sa paglalakbay na ito. Ang Diyos ay kasama natin, ang banal na Espiritu ay gumagabay sa atin, at ang mga anghel ng Panginoon ay nag-iingat sa atin. Kaya naman, lumabas tayo ngayong araw ng may kumpiyansa, may pag-asa, at may pananampalataya na ang Diyos ay gagawa ng mga himala sa ating buhay. Kung ikaw ay napagpala ng mensaheng ito, kung ikaw ay nakaramdam ng presensya ng Diyos habang ikaw ay nananalangin kasama namin, at kung ikaw ay naniwala na ang araw na ito ay magiging espesyal dahil sa panalangin ito, nais kong hilingin sa iyo na mag-iwan ng komento sa ibaba. I-type mo lang ang salitang Amen o pinagpala ako o kahit anong salitang nagpapahayag ng iyong pasasalamat. Nais kong marinig mula sa iyo, nais kong malaman na ikaw ay napagpala, at nais kong makita na ang panalangin ito ay gumawa ng pagbabago sa iyong buhay. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel na ito, nais kong anyayahan kang mag-subscribe ngayon. Pindutin mo lang ang subscribe button, i-click mo ang notification bell at makakasiguro ka na hindi ka makakaligtaan ng mga susunod pang mga panalangin, mga mensahe at mga inspirasyon na aming ibabahagi. Ang channel na ito ay nakatuon sa pagpapalakas ng iyong pananampalataya, sa pagpapalalim ng iyong relasyon sa Diyos, at sa pagiging instrumento ng pagpapalaganap ng Kanyang salita. Kaya naman, sumali ka sa aming komunidad, maging bahagi ng aming pamilya, at sama-sama tayong lalago sa pananampalataya. At sana naman, mga kapatid, ay i-share ninyo ang video na ito sa inyong mga kaibigan, sa inyong mga kamag-anak, at sa inyong mga kakilala na nangangailangan ng panalangin, ng inspirasyon, at ng pag-asa. Maraming tao sa labas ang nahihirapan, nawawalan ng pag-asa at nangangailangan ng reminder na ang Diyos ay buhay, makapangyarihan at handang tumulong. Maaring ang video na ito ang sagot sa kanilang panalangin, ang solusyon sa kanilang problema at ang simula ng kanilang bagong buhay. Mga kapatid, salamat sa inyong oras, salamat sa inyong atensyon at salamat sa inyong pakikinig. Naway ang Diyos ay magpatuloy na magpahayag sa inyong buhay, magpatuloy na magbigay ng mga pagpapala at magpatuloy na gumawa ng mga himala. Naway ang araw na ito ay maging simula ng mas magandang bukas, ng mas matagumpay na kinabukasan at ng mas maligayang buhay hanggang sa muli, mga kapatid. Ang Panginoon ay sumainyo, ang Kanyang pag-ibig ay sumaklob sa inyo, at ang Kanyang mga pagpapala ay sumapal sa inyo. Ingat kayong lahat, mahal ko kayong lahat, at ipagdarasal ko kayong lahat. Paalam at Diyos ay magpala sa inyong lahat.